Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison, nasa Negros ka raw ngayon. Mainit ba dyan? Yes, Pinky, sobrang init din dito sa may Negros Occidental sa bayan ng Kawayan. Pero unlike sa Luzon, ramdam na dito sa Visayas ang unti-unting paglakas ng hangin habagat or southwest monsoon. Samantala, ilang sandali na lamang po at papasok na ng bansa ang bagyong may international name na Jangmi. Huling namataan ng tropical storm, 1,235 kilometers silangan ng southeastern Luzon kaninang alas 3 ng hapon at may lakas sa hangin na 75 kilometers per hour. Kung mapanatili nito ang pagkilos sa pahilagang kanluran, papasok ito ng ating PAR ngayong gabi or bukas ng madaling araw at bibigyan ng pag-asa ng local name na Domeng magiging pang-apat na bagyo for 2026. Base po sa huling forecast track ng pag-asa, lalakas ang bagyo bilang typhoon sa weekend habang kumikilos pahilaga sa may Philippine Sea. So ibig sabihin, hindi po ito nakikita maglalandfall o tatama sa ating kalupaan at maliit lang ang tsansa na magtataas tayo ng wind signals. However, magpapalakas naman ito ng habagat or southwest monsoon simula ngayong weekend. Kaya ka-weather, magantabay po lamang sa itataas na advisories at heavy rainfall warnings ng pag-asa. Ngayong huling Huwebes ng Mayo, umabot pa rin sa 52 na lugar or nasa 2/3 ng lahat ng pag-asa stations ang nakapagtala ng 42 degrees Celsius or higit pa na delikadong heat indices. Kabilang na ang Tuguegarao, Kasiguran na Aurora, San Ildefonso, Bulacan, Cavite City na umabot ng 47 degrees Celsius at sa may Quezon City naman umabot sa 44 degrees, isa sa pinakamainit na heat index simula po na nag-start ang warm dry season. Bukas, araw ng Biyernes, posible pa rin pumalo sa 47 degrees ang mararamdamang init sa may Kasiguran and Cavite City at dito pa rin sa may Quezon City or dyan sa may Quezon City hanggang 44 degrees Celsius. Sa mga nagtatanong po kung kailan nga ba mababawasan ang init ng panahon lalo na sa Luzon, posible po yan sa Sabado o Linggo sa pagpasok ng ulan dulot ng habagat. But for tomorrow, iwasan pa rin po ang direktang sikat ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Sa weather forecast ng pag-asa, bukas, May 29, sa Luzon, asahan pa rin po ang fair weather conditions, maaraw sa may northern and central cloudy skies naman sa Metro Manila at southern Luzon. Then pagsapit po ng hapon, aasahan pa rin ang mga pulu-pulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog, lalo na po sa may Ilocos Region, Cordillera Region, Nueva Vizcaya at halos buong Central Luzon, Calabarzon, and even Metro Manila. Posible rin ng mga pag-ulan sa hapon dahil sa pinagsamang southwesterly wind flow at easterlies naman po. Kaya huwag kalimutan ng payong kung lalabas ng bahay. Sa bandang Palawan, Visayas at Mindanao, umaga ng Biyernes, may aasahan po mga light to moderate rains dito sa may mainland Palawan, gayon din sa may Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Region dahil sa southwesterly wind flow or yung malahabagat na hangin at dito naman sa may Eastern Visayas and Central Visayas, gayon din na Dinagat Islands dahil naman sa trough or yung buntot ni Bagyong Jangmi na magiging Domeng. Habang sa hapon at gabi, posible pa rin ang mga pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog na minsan malalakas sa may Western Visayas, Negros Island Region, dito sa may pating Negros Occidental, gayon din sa may Central Visayas at halos buong Mindanao. Kaya ka-weather, mag-ingat pa rin po sa banta ng baha at pagguho ng lupa at makipag-ugnayan sa inyong barangay o local DRR offices kung kinakailangan lumikas. At yan muna napapanahong balita ngayong Huwebes mula dito sa Isla ng Danugan sa may Negros Occidental. Ako po inyong ka-weather Benison Estareja na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.